Good morning and Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Munaida Jomrud from Bachelor of Science in Social Work from 2A. So, ang subject po natin ay ang the counseling. So, ito po yung sagot ko sa number 1. So, what is my understanding on the process of helping relationship? So, in my own perspective, sa helping relationship ay isang karanasan kung saan nagtutulungan at nagbibigay ng suporta ang mga individual upang makapabuti ang kanilang kalagayan. Ito ay isang masusing paglalakbay patungo sa pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa sarili, pag-unlad at pag-asa. So, sa bawat chapter ng helping relationship, ang mahalagang bahagi ay ang pagbibigay tuwa, pag-unawa at pakikiramdam. So, hindi ito simpleng transaction kundi isang masusing pagsusuri ng damdamin, karanasan at layunin. So, ang pagbibigay labas ng emosyon, pagsusuri ng pangangailangan at paghahangad ng mga solusyon ay naglalayong magtaguyod ng tiwala at connection sa counselor and the client. Isang halimbawa ng helping relationship is may isang pagkakataon na may kaibigan ka sa trabaho na may problema at naging counselor ito. So, sa pagiging bukas ko sa kanyang mga sinasabi or pakikinig sa kanyang mga sinasabi, nagiging malinaw na handa akong makinig at magbigay ng suporta sa bawat pag-uusap. So, ipinapakita ko ang pag-unawa sa kanyang nararamdaman at ibinabahagi ang aking perspective. So, sa ganitong paraan, nagkakaroon kami ng mas matibay ng connection sa isa't isa. Sa panghalimbawa nito ay ang tinulungan ko ang aking kapatid sa pag-aaral. So, binibigyan ko siya ng payo sa tamang landas na dapat niyang tahakin. Sa pagiging kasangga ko sa kanya, ipinapakita ko ang aking pag-unawa sa kanyang mga pangangailangan at layunin. So, sa process na ito, ng pagbibigay gabay ko sa aking kapatid, lumalabas na ang malalim ng connection or tiwala or pagpapahalaga sa isa't isa. Sa helping relationship na ito, napagtanto ko na ang kahalagahan ng counseling and process. So, mahalaga ang kanilang papel dahil sila ang nagbibigay ng gabay at suporta or pagbibigay ng another option or nagtuturo ng mga kasanayan na maaaring makatulong sa kanilang clients. So, clients na harapin at malagpasan ang mga hamon na hinaharap sa kanilang buhay. So, palagi nga sinasabi sa atin ni ma'am na ang counselor is para as a future social work or maging counselor is nagbibigay tayo ng guide sa ating future client. So, another example ng helping relationship is kapag ang isang taong dumadaan or nakakaramdam ng matinding depression ay maaari siyang humingi ng tulong sa isang professional counselor. So, ang counselor ay maaaring magbigay ng ligtas na lugar para sa clients na may parating ang kanilang mga damdamin at isipan. So, sa pagbibigay ng makatwirang payo at pagtuon ng mga positive aspect in life, ang counselor ay nagiging susi sa pag-usbong at pagbangon ng clients mula sa kanyang depression or kumbaga is advisean siya ng counselor yung tao na yun nakakaramdam ng depression na kung ano ang maaari niyang gawin, ganito, ganyan. So, sa pamamagitan ng ganun, advice ng isang counselor is parang naliliwanagan yung taong dumaranas ng depression. So, in conclusion, ang helping relationship ay isang daan tungo sa paglago at pagbabago. So, ang pag-unawa sa process nito ay nagbubukas ng pinto patungo sa mas malalim na connection at pagpapahalaga sa isa't isa. So, sa bawat hakbang ng pagbibigay ng suporta, so as a future social work or counselor inshallah, nagiging bahagi tayo ng pagbabago at pag-unlad ng ating mga future client or
parang natutulungan natin yung ating future client na ganito ang kanyang gawin or magbibigay tayo ng another option. So, the number 2 is how important is the role of counselor in helping clients. So, ang counselor ay ng mga tamang tanong at ang pakikinig ng maayos ay nagbibigay daan sa client na may pahayag ang kanilang nararamdaman at sa loobin or ang kanilang pinagdadaanan. So, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapahayag ng mga isang client. So, sa tulong ng counselor, mas nagiging malinaw ang mga issue at hamon na kinakaharap ng isang clients or nahahanapan ng solusyon ang problema ng isang client. So, ang halimbawa nito ay may isang estudyanteng napapressure sa pag-aaral at hindi alam kung paano harapin ang stress. So, ang counselor ay maaaring magbigay ng tamang guidance sa pagpaplano ng schedule ng isang estudyante. So, sa pagtutok sa mga priorities na gawain at pagpapahalaga sa self-care sa pamamagitan ng mga payo at suportang ito, natututunan ng estudyante na harapin at malagpasan ang mga hamon sa kanyang pag-aaral. So, ang counselor ay nagiging katuwang din sa pag-aayos ng mga relationship ng client. So, ito ay nagsisimula sa pag-unawa ng client sa sarili at pagkatapos ay nagiging daan din ito para sa pag-unlad ng iba't ibang aspect ng buhay. So, kabilang ang personal na relationship. So, halimbawa nito ay may isang individual na dumadaan o nagdadaan sa pagsubok ng paghihiwalay. So, ang counselor ay maaaring maging tagapagturo or guide ng mga paraan kung paano i-manage ang emosyon at kung paano mag-umpisang mag-move forward ang client. So, sa ganitong paraan, ang counselor ay nagiging gabay sa proseso ng paghilom at pagbabago ng isang client or ng isang individual. So, ang role ng counselor ay nagiging mahalaga lalo na sa mga oras ng krisis at pangangailangan ng clients. So, sa kahalagahan ng kanilang papel, ang mga clients ay nagkakaroon ng kakayahang labanan ang kanilang mga takot at pagsubok sa buhay. So, hindi lamang ito nagtatrabaho sa aspect ng mental na kalusugan, kundi pati na rin sa pangkahalatang kagalingan at kaligayahan. So, diba, palagi naman sinasabi or nire-remind sa atin ni ma'am na lagi nating tatandaan na as a future social work ay kailangan always natin i-guide yung ating client. So, ang halaga ng counselor ay mas pinapakita rin sa kanyang kakayahang maging hindi bias at walang pagkakampi. Ang isang magaling na counselor or professional na counselor ay nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa kanyang client na maging bukas tungkol sa kanilang mga karanasan or kasama na ang kanilang mga pagkakamali. So, ang counselor ay nagbibigay ng impartial na perspective at nagtutulong sa paglaban ng mga hakbang at makakatulong sa ikauunlad ng kanyang client or parang lagi na sinasabi na parang pag naliligaw na yung client or hindi na niya alam or hindi niya tama yung kanyang ginagawa, as a future counselor is maaari tayong magbigay ng another option sa client natin para mas makabuti or basta yung makakabuti or makakatulong sa ating client. Sa pagkakaroon ng counselor, nagbubukas ang mga pintuan ng opportunity at kaalaman para sa client. So, ang pag-unlad ng kumpiyansa at pag-unawa sa sarili ay nagiging mas madali dahil sa suporta ng isang professional na counselor na naglalaan ng oras at pansin sa kanilang kapakanan. In conclusion, ang counselor ay hindi lamang nagbibigay ng solusyon sa mga problema, kundi nagbibigay rin ito ng mga kaalaman sa clients kung anong tama or
ano ang mas makakabuti or anong mas makakabuting gawin ng kanyang client. So, the number 3 is what specific strategies can build rapport and increase client dialogue. So, sa pagbuo ng healthy relationship na ugnayan ng client at counselor, ay nagpapataas ng dialogue sa pagitan ng counselor and clients ay mahalagang hakbang sa process ng helping relationship. So, ito ay naglalayong na magtagumpay at pagtutulungan sa pamamagitan ng communication, pag-unawa at tiwala sa isa't isa. So, in my own perspective, narito ang mga maaaring gawin para mas mag-build or mabuo yung problema or masolusyonan ang problema ng client or para makabuo sila ng case study para hindi mag-failed yung case study. So, the number 1, pakikinig ng buong puso. So, sa una, ay ang maayos ang pakikinig or mahalaga ang pagtutok sa sinasabi ng client at ang pag-unawa sa hindi binibitawang salita. So, sa ganitong paraan, nailalabas ang pagpapahalaga at respeto sa damdamin ng clients or parang napapanatag yung loob sa iyo ng isang client mo. So, the number 2 is pagpapakita ng sympathy. So, ang sympathy ay nagbibigay ng kahulugan sa client na sila ay maunawaan at tinatanggap. So, mahalaga ang pagpapakita ng counselor ng pag-unawa sa mga damdamin ng kanilang client or parang bukas ba sila sa sasabihin ng kanilang client. Number 3 is ang pag-respect ng wika sa client. So, ang counselor ay dapat na magtaglay ng kasanayan sa pagsanay sa mga wika ng kanilang future client. So, ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang kultura at kagustuhan. Kasi 'di ba, what if yung client mo ay hindi niya maintindihan yung mga sinasabi mo? So, kailangan as a counselor is marunong ka sa iba't ibang language. Halangan naman sa ikaw nag-Tagalog ka, tas yung client mo is hindi marunong mag-Tagalog, parang Muslim lang ang alam. Diba? Para sa ganung paraan is hindi talaga kayo magkakaintindihan ng client mo. Although, naiintindihan mo siya, pero ikaw, na counselor, hindi kanya naiintindihan. So, as a counselor, ikaw ang mag-a-adjust na kailangan mo matutunan yung wika or lingwahe ng client mo. The number 1 na other is ang pagbibigay ng malasakit at suporta. So, ang pagpapakita ng malasakit at suporta sa clients ay nagbibigay ng kumpiyansa sa clients na magiging panatag ang loob niya sa iyo na or magiging kampante ang clients mo sa iyo na sabihin sa iyo as a counselor yung mga totoo niyang nararamdaman. So, ang suporta ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng mga salitang nagbibigay lakas ng suporta sa clients. Yung parang namomotivate yung client mo sa sasabihin mo. Parang ganun siya. So, dito, hindi lang din counselor ang kailangan mag-a-adjust. So, as a client is kailangan mo din mag-cooperate or para mag-cooperate sa counsel mo or parang magkaroon kayo ng magandang relationship para mabuo yung case study para hindi siya mag-fail. So, ganon. Parang kailangan mo rin mag-communicate as a client. Hindi yung counselor lang ang always nag-communicate. Kailangan magkaroon kayo ng build or magandang samahan or tiwala sa isa't isa para hindi mag-fail yung case study. Itong paraan, mas madaling masolusyonan yung problema ng client. So, in conclusion, ang mga hakbang na ito ay naglalayong mapabuti ang ugnayan sa pagitan ng counselor and the client. So, ito ay nagsisilbing foundation ng masusing pagtutulungan at pagsusulong ng mga pag-unlad So, the number 4 question is identify the basic steps in the helping relationship. So, ang helping relationship ay isang process ng pagsusuri, pag-uusap at pagbibigay na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng client or nag-assist tayo sa client natin. So, ito ay binubuo ng iba't ibang hakbang na naglalaman ng mga pagkilala, pagsusuri, pagpaplano, implementasyon at pagsusuri. So,
Here are the basic steps and the helping relationship. The first is introduction or magpakilala muna yung counselor sa client. So, in this chapter, mahalaga ang unang pagtagtagpo ay ang pagpapakilala sa pagitan ng counselor and the client. So, ito ang oras na magiging bukas ang counselor sa pagsasali ng tiwala at pagiging bukas ng client na maaaring ipaalam ang layunin ng session or ang papel ng counselor. So, ang kahalagahan ng kumpiyansalidad. So, the number 2 ay ang pagsusuri or assessment. So, in this chapter ay naglalaman ng pagsasalin ng mga impormasyon tungkol sa client. So, mahalaga ang tamang pagtatanong para malaman ang pangangailangan or damdamin or layunin ng isang client para alam ng counselor kung anong sasabihin sa client. So, sa pamamagitan ng masusuring ito, nakakabuo ng masusing plano ang pagtutulong ng clients and the counselor. So, kailangan sa client is yung mga sasabihin mo is tama rin para alam ng counselor yung ipapayo niya. Diba? Palagi naman nire-remind sa atin ni ma'am na pag hindi na-meet ng isang individual or isang client yung pangangailangan niya is maaaring mag-failed yung case study niya, ginagawa niyo. Number 3 is pagpaplano or planning. So, sa chapter na ito, binubuo ng counselor na and the client ang mga hakbang ng kanilang tatahakin or gagawin. So, ito ay nag-alalaman ng pagsasaayos ng mga layunin, pagsusuri ng posibleng solusyon at pagtuklas ng mga hakbang na maaaring gawin ng client and the counselor. So, the number 4 is implementation. So, in this chapter, nagsasagawa na ng mga plano na itinakda sa chapter na pagpaplano. So, maaaring ito ang pagtuklas ng mga client ng mga solusyon or pagpapatupad ng mga gagawin o anumang aksyon na isinasaayos ng client and the counselor. Number 5 is background of the family. So, mahalaga din na malaman yung background family ng isang clients para mas madaling malaman kung anong punot dulo ng problema na kinaharap ng isang kliyente. Kasi 'di ba, yung pamilya kasi kasali to siya sa kailangan mong gawin kasi yung client mo is ang kasama niya since bata pa siya or gumabay na sa kanya is yung pamilya niya. So, kailangan kasali talaga yung background ng family. So, the number 6 is evaluation. So, sa last chapter, mahalaga ang pagsusuri ng tagumpay ng mga plano at hakbang na tinatahak ng counselor and the client. So, maaring itanong ang mga pagbabago, reaksyon o anumang naging epekto sa buhay ng kliyente ang kanilang ginawa, kung nag-improve ba ito, may nangyari ba, or what else. So, ang helping relationship ay nagbibigay ng masusing hakbang para matiyak ang kahandaan at kapakinabangan ng bawat client. So, mahalaga ang bawat hakbang na ito at ang pagtutulungan ng clients and counselor ay naglalayong makamtan or mabuo yung kanilang ginagawa para hindi siya mag-failed. Kailangan gawin yung mga step na yon. So, in conclusion, ang helping relationship ay nagbibigay ng daan sa masusing pagsasanib ng mga element tulad ng pakikinig, pag-unawa, pagtutok sa solusyon at pagbibigay ng suporta sa kanilang client. So, ang mga simpleng aspect na ito or hakbang na ito ay naglalayong maging daan para sa pag-usbong at pagbabago ng buhay ng bawat isa or pagbabago ng buhay ng isang individual. So, that's all po ma'am. Thank you for watching.